Hala. Mitsubishi. No. Miss you, baby. Mali man ang ikaw ay ibigin ko. What's up guys? Good morning. Bali, ito yung DCC climate control para dito sa Lancer GLI. Yan. So, nandito pumunta at dumayo si Kuya Dale. What's up Kuya Dale? Good morning. Morning. Yan. So, kung makikita nyo, ang standard ng Lancer is DP-HIT. Yan. Ang tawag dyan Kuya is manual. Yan. So, Kuya, sa mga Electronic manual siya. Kasi manual mong may mga manual knobs siya. Like this one, slider switch siya, push button. Unlike sa DCC, it's fully electronics na siya. Okay. So, i-convert natin siya from manual electronics to fully electronics ang gagawin natin sa kanya. Ayun. So, ngayon, yung DCC natin, it's not fit for this. I-retrofit lang natin siya. So, it's from Galant, what you call that, Ray-Ban. So, kakabit natin siya here to retrofit, which is mag-fit pa rin naman dito sa ano natin. Pero Kuya, question ng mga iba, diba? Question nila, Kuya Dale, bakit ang nakikita namin yung mga Evo naka-DCC? Bakit ang nilabas sa Pilipinas? Wala. Or meron po ba siyang nakaabang? Or pwede po ba siyang i-convert? Or talagang naka-design po ba itong Lancer? Yung Lancer natin is designed for, especially GLXI variant. It's designed for to fit everything sa Evo. So, syempre, there's no Evo 1, 2, and 3 na left-hand drive. So, hindi tayo nagkaroon ng local yon. So, ginagawa natin, we convert every electronic parts or every parts of it to left hand to right hand. Ayun. Ay, to right hand to left hand. Ayun. So, it's all possible. Kasi yung dito, even yung mga switch yan, merong left hand yan na kahit papano. Even here is sa climate control natin, meron dyan yung pang Evo 1, 2, 3 na climate control. Pasok dyan. So, ngayon, there's option lang like yung ganyan Ray-Ban na nasasalpak pa rin natin. That's what we call retrofitting na. So, ayun. So, basically, that's it. Tapos, even this car, pwede natin convert sa GLXI. It's all bolt-on naman. Okay. Ngayon, sa electronic side naman, sa electrical side naman, may mga provision yung iba wala. It depends sa year model. Ang 96, alam ko, ang GLI na 96 sa EL96, nakabang lahat yun sa power window, sa power central lock system, alam ko nakaabang na yung wire. Unlike sa'yo, wala ko napansin na provision mo. So, you have to do wirings talaga para mapagana natin like yung mga power windows or anything you want to add on. Yun. So guys, power mirror. Ang unang pina-upgrade ko is yung DCC kay Kuya Dale. So, si Kuya Dale, in-offer siya sa akin ng aking friend na si Ron. Ayan, si Kuya Dale is galing pang Las Piñas, Parañaque talaga. Original do. Pero I was working sa Quezon. Yeah, so, sa Quezon siya nag-work. So, ang background story mo sa akin, ikaw raw talaga pinaka-legend pagdating daw sa ganyan. Hindi naman. So guys, sa mga kapanood nito, Kuya Dale lang inyong lapitan. Sa mga Lancer na naghahanap dyan. Di totoo yun. Sa mga Lancer na naghahanap dyan na gusto magkaroon ng upgrade ng DCC, ito na. At nagpumayag siya, Shoutout na kay Tatay Roger sa mga mentor ko pagdating sa electronics. Si Pops Bernie Coracho, yung mga nakasama ko mula nag-umpisa ako sa industriya ng Lancer Club. Si Aeronauts, si Jay. Namimiss ko na kayo. Tagal ko na kayo hindi nakakausap. Kung mapapanood nyo to, kita-kita tayo minsan. Ayan, so cut muna tayo and then mga sina Pops Hiel, yan. Yung mga yan. Sina Pops Ian, Bodyworks. Tropat kumpare natin yan. Yun ang mga talagang original. Si Bud's Garage, pare. Ayan. Carolyn, kumusta ka na? I'm back. Ayan. So, start na tayo. Start na tayo game guys. So, abangan nyo ang DCC project. May mga tinanggal si Sir Jan. So, ito yung pinakita niya sa akin na wala na. Ito yung electronics ng ng luma nating manual electronic na aircon. So, ito yun. Ito yung potentiometer. Ito yung nag-a-adjust ng lamig mo, ng thermostat mo. Ito yon, dito yung nagre-relay. Ito relays lang to ng fan, relays lang to ng compressor lang din. Yan. So yun. You see, it's all here na. Ito nga to, it's all here.
Ibig sabihin kuya, yung mga mechanism niyan, dilagay na dyan, nasa system na. Ito yung pag-adjust ng lamig eh. Kung ano yung thermostat mo. Ito na yun. Ito. Ang galing. Fan controller, ito yun. Yan. On and off ng aircon. So kuya, nagagawa mo siya na talagang ilipat talaga dyan, no? Simula doon, from there. Yeah. Everything here. Everything is on here. So yan, kaya ako tinanggal kasi magiging kalat na lang to kasi wala na tong function. So, kung titignan mo, magiging malinis ang wiring mo inside. Imbis na nakakalat yan dyan, tinanggal ko na. Yan. Ang light, no? That's it. Yun, no, guys, tignan nyo. Galing. Natanggal niya yung yung sa pihitan ng mga aircon. Ang bilis. Wala nang kalasan ng dashboard yan. Yung ating manual. Hindi na kailangan. Start na tayo ng wiring. It will take like 30 minutes lang to do this. On me. Yabang yun. Tawag na air mode. So nakita mo, ito nakatutok sa tao lang. Ito, tao, muka, paa, bends, tsaka fully bent. Ngayon, manual kasi naka-cable yan. Ayan, oh. Naka-cable. Ngayon, kung papaganahin natin siya dito, which is this one, itong button na to, kailangan mo yung motor dito kasi electronics na siya. Yung motor na yung mag-a-adjust ngayon sa airbox mo kung saan yung airflow mo. So that's the purpose of this button. So sa ngayon, you have basic only, wala kayong motor na yon. So hindi natin mapapagana. So ang mapapagana lang natin is yung basic, which is this one. Fan controller, on and off ng aircon, and temp and off. The rest hindi nagagana. Gagana max cool to, todo niya lang yung fan blower mo, then pinakamababang temp. That's it. Pero the rest like yung outside temp, yung air mode, yung auto climate niya, hindi gagana yan, tsaka itong air vent. So air vent na to, konektado rin dito to eh. Ayan o. Yun. Manual. Yan. For example, ang purpose lang naman nito, kunyari nag-moist, tapos kailangan mo bukaan ng aircon para mag-clear ulit. Hindi ganun parang naka-foggy yung lens. That's it. Yun lang naman yan. So ngayon, kung gustong paganahin ito, kailangan kumuha dun sa kumuha kayong motor dun sa airbox na yun. ng galant, no? Galant, o kung may makukuha sa pampitsa. Pero for example, sir, ba, may isang customer, sir, nakakuha ako sa galant. Pwede kaya niyo ba pong gawin? Oo, kaso nga lang yun. Ako ay required to remove the dashboard na kasi kailangan ko kuha yung airbox na to, which is this one, the white one na to. Diyan kasi kakabit yon. So, pag backlash ko yan, linis na yan, reform na yan bago kakabit yung airbox. Okay. Pag nakabit na yon, iwa-wire din lang ulit sa wire yun. Gagana na. Okay. That's it. Yun lang yun. Okay. Resistor block. Ang function na ito para sa fan control speed. So, there's level 1 to 8 ang speed ng mga digital climate control. Hindi natin pwede gamitin yung stock resistor block kasi bato lang siya. Sinasalo niya lang yung init. This one is electronic type. Siya yung nag-send ng signal at siya yung sumasalo ng init para hindi naman actually, umiinit talaga kasi siya kasi kaya kami heatsink siya. To modulate the fan speed lang. Yun ang purpose nito. Without this, hindi gagana yung fan mo na maayos. Okay. Sa digital climate na. Kahit anong gawin nila, kuya, kunyari, wala sila niyan, hindi nakabili. Kahit i-directan nila dun sa sinasabi mong stock na yan, wala. Hindi tatakbo kaso naka-max speed lang. Hindi mo makakontrol siya 1, 2, 3, 4. As in 0. Okay. As in max lang siya. Okay. Either on or off na lang magiging function. Okay. Kasi kung pagkukumpara mo yung stock na resistor block, I don't know 100% sure what we call this na resistor block. Ang tawag lang namin kasi noon pa bato. Resistor block. Hindi, bato siya. Kasi literal bato siya kasi. This one, bato lang siya. Ayun guys. So there's no electronics siya. Kahit basagin mo yan, wala kang makikita dyan.
makikita mo lang itong mga connected na to na gina-jump niya lang sa isa't isa. Tapos syempre mag-iinit yung wire eh. Kaya ito yung sumasalo ng init. Kaya nakaload siya sa evaporator din para nakahangina, para hindi siya mag-overheat. Galing. Like this one, may electronics. Bato lang siya, kahit basagin ko ngayon yung bato lang ang laman. Ang galing. Yan ang resistor block ng stock. Ito yung resistor block na digital climate. Thank you, kuya. Wala na, pidak. So dahil na tayo sa installation ng wiring. So basic functions lang, like working lang yung fan, on and off ng compressor, on and off ng DCC, max cool, and thermostat. So to operate this, pwede mong buksan na lang yung fan recta. Once na nakita mo tong icon na to, mag-engage yung aircon, yung compressor nya. Yan, diba? So ito yung fan speed. So makikita mo naman yung speed ng tumataas yung lower speed. Ngayon, there's two function this. Ito yung continuous yung compressor until mapalamig mo yung buong cabin mo. Ito naman echo. There's two function ng compressor nya. Yung echo serve as dito sa electronic air thermostat natin. Once na na-detect niya na yung evaporator mo reach at 25 degrees, it will cut off the compressor na. Galing ah. Ganun siya. So, both ways naman magpapatay bukas siya. So, mas matagal lang mamatay yung compressor mo kapag walang echo. So, continue siya talaga sin mode ka. Saan yung napipindot yung echo, kuya? Twice mo pipindutin. Kaya pag ito, pan lang yan. Patay lahat. Narinig mo na namatay. Namatay. Pag on mo siya, yan. Yan. Nag-engage siya yung aircon mo. Yan yung malamig. Malamig din naman yung echo. Okay. It's different lang yung kung kailan nagsashock Okay. mas mabilis lang magdalo sa echo once kasi ma-detect ng evaporator na mas nasa 25 degrees na siya. Kung depende kung ano i-set mo, mag-cut off na siya. Ibig sabihin ito, functional na rin to, kuya. Functional niya. Yung kunyari gusto ko nasa 20. Magka-cut siya pag darating niya yung 20. Oh, wow. Yan. Ang galing. Yan ang purpose niya. Yan ang purpose niya. Yan ang purpose niya. Kaya natin iba nagdi-DCC kasi iba naka-convert na sa mechanical. Yung pang bahay na pang mechanical na So, kung ano yung set mong temp dyan, tingnan natin, nasa na tayo ngayon. Magka-cut off yan. Dapat mag-cut yan. Nasa na siya. So, nasa 32 pa to. Yan, 32. Mawawala kasi yung na yun. Na-reach niya. Alam niya kasi yung paligid niya, 32. Hindi, 32 pa kasi. Kasi hindi pa ganun kalamig. Nakabukas din kasi yung mga pintuan eh. Bukas pa. So, hindi pa natin ma-reach yung ganun temp. Nasaan yung sensor naman yung kuya na nasasabi niya malamig na ako? Saan niya nare-reach yun? This one. Yan yung air thermosensor nasa loob ng evaporator box. Ayan. Yan. There you go. You see the basic function of it. Max cool. Ito, papakita ko yung max cool. Pag pinindot ko yung max cool, magiging 17 ton. Then full blast yung fan. Yes. Functional also. Wow! Ayan. Auto yung fan. Nasa ka 17. Diba? Ang galing! Kung babalik ko siya, imbis sa manually mo pipindutin, pindutin mo lang ulit yung max cool. Doon sa huling preset mo, 25. Pero sobrang init kasi yun ang ginagawa ko eh. Pinipindot ko kagad ng minipindot. para masano. Ilang yung basic function. This one won't work, this one won't work, and won't work. Okay. And won't work. Kailangan to ng sensor, kailangan to ng stepper motor, tinatawag namin servo motor na Tapos ito, kailangan mo yung sunshine sensor o photo sensor kung tawagin. Nandito yung sa dashboard na sensor. Yun ang purpose niya. Okay. Okay. So guys, yan nga, nakabit ng digital climate control. So, sarado mo yung pintuan dyan, pasok ka. Yan, tingnan natin, pakiramdaman natin ang ating aircon. So, max cool. Yun magana. Balik. Eco mode. Okay. Okay. Panis. Ba? Max cool.
Bali, na-install na ni Sir Dale ang ating climate control. Ito na siya, functional. Sir, paki-explain po ang mga nagawa niyo po. So basic function lang ginawa natin. So it's all about wirings lang, how to install it properly sa stock harness niya. So ang ginawa ko diyan, in-incorporate ko yung pigtail ng DCC sa stock harness natin. So kung titignan mo, malinis ang wiring niyan. Wala kayong makikitang kahit anong even this, wala akong dinuktong dyan, ginamit ko yung stock harness dyan para malinis ang wiring. Yun lang naman. So basic lang siya, like kanina pinanood yung ng full video, yung mga function na gumagana lang dito. That will be it. So we have future upgrades ni Sir. Pwede rin naman natin gawin yun, basta as long as ma-provide niya yung mga parts na kailangan, mapapagana natin lahat. Yan. Sir, maraming salamat po Bali sa mga nakapanood itong video na to, sa mga nagbabalak o nagpaplano magka-ganyan, climate control DCC. Ang sabi lang sa akin ng kaibigan, this man is a legend. Hindi. Yun ang sabi, shoutout sa'yo ron. Walang legend. Atin lang medyo matagal na rin tayo natin ginagawa. So, ako naman, if I'm available, if people still trust me sa Mitsubishi Lancer, I'm still here naman. So I'm not I'm not bragging or something that I'm a legend. By the way guys, I just want to share kung ano pa yung kaya kong gawin. Kasi hindi lang naman Lancer ang kinikater ko. Every car. Ayan, basta electrical issues. Bali ako sir, personal comment, this is our first time na nag-meet tayo. And then sa mga in-advices sir, grabe, ang dami kong natutunan. At saka sobrang helpful ni sir. Talagang kung ano yung mga kailangan mo or ano yung mga itatanong mo, binibigay niya ng libre. Hindi madamot. Yun, kumbaga, hindi madamot. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. So, at saka, God bless. Hindi ito sa Lancer Club kasi ang tagal na, as in buhay pa rin until now. Newbies, mga dati, mga veterano at mga sinauna at pinaka-pundasyon ng Lancer MLPH days. Yan. Shoutout sa inyo mga bossing. Yun lang naman. Okay sir, maraming salamat po. Ito guys, our climate control brand. Pagpasok ko ng Lancer, ang pagsagas agad papalayo sa'yo.